Mr. President, we face multiple crises that demand effective global governance. Yet, our institutions, including the United Nations, have proven to be inadequate. If the UN is to lead the world out of the many crises we face, things need to change. The UN must empower itself by reforming itself. Therein lies the hope of humanity. Binigyang diin ni Pangulong Rodrigo Duterte na kailangan ng reforma ng United Nations. Ito ang iginiit ng punong ehekutibo sa kanyang talumpati para sa high-level general debate ng 76th session ng United Nations General Assembly. Ayon sa punong ehekutibo, hindi ipinapakita ng Security Council na binubuo ng 15 miyembro ang itinataguyod ng UN na democracy at transparency. Kabilang sa 5 permanent members ng UN Security Council ang China, France, Russian Federation, United Kingdom at ang Estados Unidos. The Security Council, the pinnacle of UN structure, violates every tenet of these values. It is neither democratic nor transparent in its presentation and processes. Pangunahing responsibilidad ng UN Security Council na panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Kaalinsabay nito, tinuligsa ng Pangulo ang mayayamang bansa sa pagtatago ng COVID-19 vaccines upang makapagkaloob na ng booster shots sa kanilang mga mamamayan. Samantalang kakaunti lamang anya ang supply sa mahihirap na nasyon. Mr. President, the picture is bleak. It is a man-made drought of vaccines ravaging the poor countries. Rich countries hoard life-saving vaccines while poor nations wait for trickles. They now talk of booster shots where developing countries consider half doses just to get by. This is shocking beyond belief and must be condemned for what it is, a selfish act that can either be justified rationally or morally. Giit ng Pangulo, hindi matatapos ang pandemya hanggat hindi nagagapi ang virus sa lahat ng panig ng mundo at bakuna ang susi upang maabot ito. Hinikayat din ito ang mayayamang bansa na ibigay ang buong suporta sa COVAX facility ng UN. Sinamantala rin ng Pangulo ang pagkakataon upang manawagan sa developed countries na gawin ng bahagi upang tugunan ng climate change. Aniya, tinatanggap ng Pilipinas ang bahagi nito sa climate action at may target ang bansa na i-reduce ang greenhouse gas emissions ng 75% sa taong 2030 at may moratorium na rin sa construction ng bagong coal power plants. Gayunman, mawawalan anya ito ng saysay kung business as usual ang pinakamalalaking polluter sa mundo. Developed countries must fulfill their long-standing commitment to climate financing, technology transfer, and capacity building in the developing world. This is a moral obligation that cannot be avoided. Our world's transition to a green economy must not be at the expense of developing countries' economic vitality. It simply cannot be, or it would be another travesty of justice. Kaalinsabay nito, tiniyak ng punong ehekutibo sa UN General Assembly ang pagsusulong ng bansa sa karapatang pantao. Aniya, isinapinal na ng Pilipinas ang joint program nito sa UN kaugnay ng human rights. Kaugnay naman ang kanyang kontrobersyal na war on drugs. Sinabi ng punong ehekutibo na papanagutin ang lahat ng mga lumabag sa batas sa pagpapatupad nito. I have instructed the Department of Justice and the Philippine National Police to review the conduct of our campaign against illegal drugs. Those found to have acted beyond bounds during operations shall be made accountable before our laws. Sa gitna ito ng pagbibigay ng otorisasyon ng International Criminal Court sa prosecutor na magsagawa ng investigasyon kaugnay ng kontrobersyal na kampanya kontra iligal na droga ng Pangulo. Samantala, hindi naman nakalimutan ng Pangulong banggitin ang kapakanan ng migrant workers at muling nanawagang i-abolish ang kafala system.
Gayon din ang usapin ng pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa South China Sea kung saan muling inulit ng punong ehekutibo ang kahalagahan ng Arbitral Award na hindi anya maaaring ipagwalang bahala ng anumang bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.